Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak dito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa. Bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan, kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala ang kanika-nilang landas, ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pagsasalarawan ng katapusan ang ating narinig sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Pagsasalarawan ng katapusan. Sa unang pagbasa, nagkaroon ng isang pangitain si Juan, kung saan nakita niya na may anghel na bumaba mula sa langit at sumisigaw. Ang sabi ng anghel, bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marurumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Alam niyo po, ang Babylonia noong araw ay isa sa pinakamalaki at pinakamatandang syudad. Imagine ninyo, ang isang pinakamalaki at pinakamatandang syudad. Ano bang ganun syudad dito sa Pilipinas ang meron nun? Maynila, di ba? Malaki ang Maynila. No? Pag nasa probinsya ka at sinabi mong pupunta ka sa Maynila, no? Ano yung na-imagine mo? Wow! Maynila! Di ba ganon? Oh, yung mga nung araw pinapangarap makapunta sa Maynila. No? Bakit? Kasi maganda daw sa Maynila. Maganda ba ang Maynila? Hello. Ba't di kayo makasagot, mga taga Maynila? Ha?
Sabi, no, mayaman ang Maynila. No, mayaman ba ang Maynila? Hello. Pati pa rin kayo makasagot. Oh. Sabi, no, maganda sa Maynila, progresibo sa Maynila. Kapag hindi ka tagay Maynila, no, yan ang isip mo sa Maynila. Totoo naman, no, mayaman ang Maynila. No? Maganda naman talaga ang Maynila, no? Parang ganyan ang Babylonia. Maganda, mayaman, progresibo. Pero nang lumaganap ang kasalanan, nang lumaganap ang kasamaan, bumagsak ang Babylonia. Anumang ganda, anumang yaman, anumang tayog ng isang bagay, kapag sinamahan ng kasalanan at kasamaan, sa huli, babagsak. Babagsak. O hindi ba? Ang Maynila, maganda. Pero pagka sinamahan ng kasalanan, andyan na yung mga nagtatapo ng basura, andyan na yung mga nagvavandal. Kahit anong ganda ng Maynila, sa huli, babagsak. Sa Maynila, mayaman naman talaga eh. May mga negosyo. Pero kapag sinamahan ng kasalanan at kasamaan, sinamahan ng korupsyon, anong mangyayari sa Maynila? Babagsak. Babagsak. Ito po ang mensahe ng ating unang pagbasa. Kapag ang isang nilalang ay naging makasalanan, sinamaan ng kasamaan, gaano man ito kayaman, gaano man ito kamakapangyarihan, sa huli, babagsak. Babagsak. Marami na ang nakapagpatunay ng ganito, no? Yung dating maganda, sinamahan ng kasamaan, sa huli, bumagsak. Ilan sang mga artista noon, no? Ang gaganda, no? Tapos sinamahan ng bisyo. Ano nangyari sa ganda? 'Di ba? Lumipas, nawala ang ganda. Ganon din yung mga dating sikat noon. Nung sinamahan ng kasamaan, pumasok ang yabang, ano nangyari? Nalaos. 'Di ba? Ano nangyayari sa mga makapangyarihan ngayon? Powerful noon, 'di ba? Nung panahon nila, silang makapangyarihan. Pero sinamahan ng kasamaan at kasalanan, ngayon, nasaan? Yun, nagpapaliwanag sa Senado. 'Di ba? Ganyan ngayon? Ganyan talaga eh, no? Kapag sinamahan mo ng kasamaan at kasalanan, ano man ang iyong yaman, ano man ang iyong tayog, ano man ang iyong kasikatan, sa huli, babagsak. Kahit negosyo, ang negosyo, gaano man kalaki, samahan mo ng panloloko, sa huli, babagsak. Ang pamilya, gaano man yan kasaya, gaano man kayo kayaman, samahan mo ng kalokohan, sa huli, babagsak. Yung mga magulang dito, mag-ingat sa paggawa ng kasalanan dahil baka iyan ang ikabagsak ng inyong pamilya. Kaya nga, ang paalala ni Jesus ng ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo, kapag nangyayari ang pagkabagsak sa mundo, ibig sabihin, malapit na ang araw ng pagpaparusa. Dahil may araw ng pagpaparusa, nararapat lang na maisip ng tao na magbago. Hindi ba? Kapag katapusan na ng mundo, anong dapat ginagawa ng tao? Nagbabago na. Sabi mo nga sa katabi mo,
katapusan mo na. Ay, hindi pala. Katapusan na. Magbago ka na. Ito yung paalala sa atin. May araw ng pagpaparusa. Matuto tayo sa mga taong bumagsak. Nakita mo ng nalaos o ngayong ikaw sikat, huwag mong gayahin ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Nakita mo ng nasira ang kanilang pamilya dahil sa pagloloko. Matuto ka na. Huwag ka manloko para hindi ka bumagsak. O ikaw estudyante, nakita mo ng ang mga hindi nagtapos ng pag-aaral, nahirapan sa buhay. Matuto ka na. Magtanda. Magtapos ng pag-aaral para hindi maghirap. Ang tao, kadalasan, kapag hindi bumabagsak, hindi natututo. Pero, kailangan pa ba natin bumagsak para matuto? Kailangan mo pa bang malaos para ingatan ang kasikatan? Kailangan mo pa bang pumangit para alagaan ang kagandahan? Kailangan mo pa bang bumagsak para lang matutong bumangon? Matuto sa karanasan at pagbagsak ng iba at magbago. Mga kapatid, ito pong aral na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa katapusan ng mundo, gaano man kayaman, gaano man kamakapangyarihan ang isang tao, sa huli, babagsak at babagsak ito. Kung kaya't habang may panahon, ang imbitasyon sa atin ay magbago. Huwag nang intayin ang katapusan, kung pwede namang gawin ito ngayon, para sa huli, walang pagsisisi. Amen.